Shalom, shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Tayo na naman po ay binigyang pagkakataon ng Rabbi na makapangaral ng kanyang salita. Sa mga nakikinig po, sana po ay maawa ang Rabbi sa atin at tayo'y bigyan niya ng pangunawa at kaalaman para po lalo nating maunawaan ang kanyang salita at maibuhay po natin. Lalo't alam po natin na nalalapit na ang kanyang muling pagdating. Sa mga makikinig pa po sa mga susunod na araw, ako po'y sumasamo po sa inyo na kung kayo po'y mabibigyan ng pagkakataon na makarinig ng salita ng ating Ama sa pamamagitan po ng ating Rabbi, magkaroon po sana tayo ng pusong tinatawag na mapagpakumbaba at tanggapin po natin ang mga salitang ating maririnig. At ito po sana ay maging tagapamulat sa atin na kung mali man po yung ating mga nagagawa sa ating pamumuhay, ito po sana ay maitama. Hindi lang po dahil ito ay dapat na gawin, kundi ito po ay para po sa ikatutubos ng ating mga kaluluwa sa nalalapit na pagdating ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Dahil alam ko po lahat po tayo ay nangangarap na tumira balang araw sa kaharian ng Ama. Kaya ang imbitasyon po ng ating Ama ay lumalabas po sa oras na ito. Dahil alam ko po na sa pang-araw-araw nating buhay, ikukumpara natin ang pag-imbita ng Ama sa atin din. Na may mga pagkakataon na tayo po'y iniimbita din ng ating mga kakilala. Kung minsan tayo ay pumupunta, kung minsan naman ay hindi. Tayo ang nagdedesisyon kung tayo ay pupunta sa isang imbitasyon. At may mga pagkakataon na yung ating mga pinupuntahan ay naging nagpapabago sa ating mga pananaw sa buhay. Katulad po ng aral ng Rabbi sa oras na ito po. Dahil po ang imbitasyon ng Ama sa araw pong ito, maaari pong ito yung kanyang tinatawag na huling imbitasyon sa atin. At tayo po ay dapat na mag-ingat kung ano po yung ating isasagot. Dahil ang pagsagot po na ng next time, maaaring ito po na yung last time nating pagsasalita. Dahil ang pamagat po ng aral na ibinigay ng Rabbi ay next time might be too late. Dito po natin mababanaag mga kapatid ang patuloy na pagtawag ng Rabbi sa atin na kanyang mga piniling makarinig ng kanyang mga salita. Ang invitation po niya sa araw pong ito maaaring ito yung huli niyang invitasyon para sa atin. Sa mga hindi pa po nananampalataya. Dahil alam po natin na hindi ipinangako kahit kanino ang bukas. Kaya kung ito po yung pagkakataon na ibinigay ng Ama sa atin na makarinig ng kanyang salita, tayo po sana ay tumugon sa kanyang imbitasyon. Dahil ang aral po na ibinigay ng Rabbi ay para sa atin. Dinggin natin ng may mababang puso at kusang pagtanggap. Dahil ito ang dahilan kung bakit namatay ang Rabbi sa tulos para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Ang aral po ng Rabbi ito ay katulad sa imbitasyon na isinulat ni Propeta Isaias o Propeta Yesayahu or Yesaya nung siya po'y magsisimulang mangaral. Puntahan po natin ang aklat ni Propeta Isaias nang siya po ay tinawag ni Amang Yahweh na mangaral sa bayang Yehuda at sa mga makakabasa at makakarinig ng kanyang salita. Tatalasasin po natin ang imbitasyon na ibinigay ng Ama sa mga babasa at makakarinig ng kanyang salita. Ito po ay sa aklat ni Yesaya or Yesayahu or Propeta Isaias, chapter 1, verse 18. Ito po yung kwento.
Sabi niya rito, magsiparito kayo ngayon. Now, kailan yung kanyang imbitasyon? Now. Magsiparito kayo ngayon, sabi ni Amang Yahweh. So, ang kanya pong imbitasyon ay ngayon na po. So, kung kayo po ay nakakarinig ng araw na ito, ngayon po yung imbitasyon. Ngayon po yung araw na ibinigay ni Amang Yahweh sa inyo, na dinggin ang kanyang salita. At tayo po ay mag-ingat kung paano po natin sasagutin ang kanyang imbitasyon. Dahil baka pag sinabi nating next time na lang, baka wala na pong susunod pang imbita. Talasasin po natin ano po. Dahil dumarating ang panahon at ngayon na ang imbitasyon ng Ama ay tumutuktok sa ating mga pintuan, sa pintuan ng ating mga puso. Kaya sabi ni Amang Yahweh, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Tayo daw ay mag-usap, sabi ni Amang Yahweh. Ha? Sabi ni Amang Yahweh, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Ito po yung imbitasyon ng Ama sa mga makakarinig ng kanyang salita, na gaano man daw po yung ating mga nagawang kakulangan sa buhay natin, gaano man ito kapula dahil sa ating mga pagkukulang at mga nagawang pagkakamaling kasalanan. Sabi ni Amang Yahweh, kung kayo ay dadalo sa aking imbitasyon, sabi ng ating Ama, ang inyong mga kasalanang kasing pula ng matingkad na pula ay magiging mapuputi na parang nyebe. Napakaganda po ng imbitasyon, ano po? Kaya tayo namang nakikinig, tanong po natin sa ating sarili kung paano natin sasagutin ang imbitasyon ng Ama. Dahil baka sa oras na ito, ikaw ay busy sa iyong mga ginagawa. Kaya hindi mo masabing sasama ka o pupunta ka sa imbitasyon ng Ama. Marami kang iniisip na gagawin. Baka sabihin mo next time na lang. O kaya ikaw ay nakapag-commit na sa isang bagay na hindi mo mapabubulaanan, kaya wala kang panahon sa imbitasyon ng Ama. Talastasin po natin ang kwento ng Biblia sa mga ibinigay na imbitasyon ng Ama, sa mga pinili niyang mabigyan ng imbitasyon. At malalaman din natin kung paano nila sinagot ang imbitasyon ng Ama nang dumating yung panahon na tumutuktok ang Ama sa kanilang mga puso. Puntahan po natin dito sa aklat ng Genesis. Dito po natin mababasa ano po? Sa aklat ng Genesis, sisimulan po natin ng kwento tungkol sa imbitasyon na ibinigay ng Ama sa mga nananampalataya. Nung panahon po nila, ano po? Talasasin po natin. Kaya dito po sa Genesis chapter 6, simulan po natin ang pagbasa. Pero bago po sa Genesis, puntahan po natin dito sa Jude. Ito po. No, Genesis po, mauna po yung Genesis bago po yung Jude. Dito po sa Genesis chapter 6 verse 3. Ito po ang sabi niya. Puntahan po natin ano po. Kung sino po o kanino ibinigay ni Amang Yahweh ang unang imbitasyon dito sa Bereshit. Ito po ang sabi niya. Genesis chapter 6 verse 3.
Eto. At sinabi ni Amang Yahweh, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Now, ito po ay chapter 6 pa lang po ng Genesis, ano po. Pero nakita na ng Ama kung anong magagawa ng tao. At nang makita ng Ama kung ano ang kayang gawin ng tao, sabi ni Amang Yahweh, hindi ako makikipagpunyagi magpakailanman sa tao. Dahil siya'y may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Binigyan po ng turing ni Amang Yahweh na 120 years ang ibinibigay niya sa tao para baguhin ang kanyang buhay. Now, ano po ba ang sinasalita ng Genesis chapter 6? Ang Genesis chapter 6 po ay kwento doon sa hatol na ibibigay o ibinigay ni Amang Yahweh noong panahon ng mga tao sa Genesis, kung kailan nakita ni Amang Yahweh ang ginagawa ng tao sa lupa at ito'y hindi ayon sa salitang kanyang ibinigay sa kanila. Dito po natin matatalastas na bilang tao, ang tao pala ay tinatawag na gumagawa ng kanyang sariling katha. Kaya ito ang sinulat ni Apostol Pedro nung siya po'y nangaral tungkol sa ugali ng tao. Unang Pedro chapter 3 verse 20. Ito yung kwento kung bakit sinabi ni Amang Yahweh na ang buhay ng tao ay binibigyan niya ng 120 years. Ito yung kwento na sinabi ni Pedro sa unang Pedro chapter 3 verse 20 na sinasabi na ng unang panahon ay mga suwail. Sino yung mga suwail? Ang mga tao. Na ang pagpapahinuhod ng Ama ay nananatili noong mga araw ni Noe. Kailan nung panahon na yon na sinasabing hindi makikipagpunyagi ang Espiritu ng Ama sa tao? Noong panahon ni Noe. Now, ano bang ginawa ni Amang Yahweh nung panahon ni Noe? Na habang hinihintay o inihahanda ang daong, sa loob nito'y kakaunti sa makatwid bagay 8 kaluluwang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. So ano po yung sinasabing kwento sa Genesis? Now, kung kayo po ay may aklat na may pamagat na Book of Yashir, ako po ay kumuha ng ilang bahagi doon para mas maging maliwanag po yung kwento. Kung bakit ganito ang nasusulat sa Genesis chapter 6 verse 3 at bakit ganito ang kwento ng sinabi ni Pedro. Now, ayon po sa aklat ng Yashir o Book of Yashir, ito po ang nasusulat. Ano po? Aklat ni Yashir chapter 5, simulan ko po sa verse 7. Ito po ang sinulat ni Yashir. Sabi niya, ikaw ay magsalita, meaning say Noe. At sabihin mo sa anak ng mga tao, ganito ang sabihin mo. Sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo, kayo'y manumbalik sa inyong mga gawang masama at talikdan ninyo ang inyong mga gawa. Upang si Amang Yahweh ay huwag gawin ang masamang balak na gagawin niya sa inyo. Upang ito ay huwag dumatal. Now, ano ba yung binabalak ni Amang Yahweh? Na sinabi ni Amang Yahweh kay Noe. Ito po, talasasin po natin ano po. Sabi niya dito, dahil sinabi ni Amang Yahweh, verse 8, ngayon,
ikaw ay binibigyan ko ng 120 taon, 120 years. Sinasabi ni Amang Yahweh kay Noe, sabihin mo sa mga tao, Noe, sabi niya, na sila'y magbalik loob at huwag gawin ang ginagawa nilang kasamaan. Sila'y binibigyan ko ng 120 years para talikdan ang kanilang mga gawa. Kung kayo ay magbabalik loob sa akin at tatalikuran ninyo ang inyong mga masamang gawa, then, sabi niya, ako naman ay huwag itutuloy ang masamang balakin kong gagawin sa inyo, sabi ni Amang Yahweh. Verse 9, at si Noah at si Matusila ay nangaral sa salita ni Amang Yahweh sa anak ng mga tao, araw-araw na sila'y nangangaral. Now, imagine ninyo, ito'y kwento ni Noe at ni Matusila na sinabing sila'y inutusan ni Amang Yahweh na mangaral araw-araw for how long? 120 years. Verse 10, ngunit ang mga tao ay ayaw makinig sa kanila, ni ikiling ang kanilang mga pakinig sa mga salitang kanilang ipinangangaral at sila'y matigasin ang mga ulo. Wala daw nakikinig kay Noe at kay Matusila. Samantalang ibinigay ni Amang Yahweh ang hatol na sila'y binibigyan ng 120 years. Dahil may balak gawin si Amang Yahweh masama sa kanila. Ano po yung balak na yaon? Gugunawin niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Pinibigyan niya si Amang Yahweh ng 120 years. At ang imbitasyon ni Amang Yahweh sa kanila, kayo'y magbalik loob sa akin at talikuran ninyo ang inyong mga gawa para hindi ko gawin ang aking binabalak gawin sa inyo. Imagine ninyo na si Amang Yahweh ay nagbibigay ng imbitasyon para sila ay magbalik loob. Nagpadala pa siya ng 2 saksi na nangangaral sa kanila araw-araw. At si Amang Yahweh ay nagbigay ng palugit na 120 taon na sinasabi, kung sila'y magbabalik loob, hindi ko gagawin ang aking masamang balak na gagawin ko sa kanila at hindi ko sisirain ang sanlibutan. Yun po yung sinabi ni Amang Yahweh. Ano pong sagot ng tao? Verse 23, at si Noah at si Matusila ay nakatayo na nangangaral sa mga pangkinig ng mga anak ng tao, sa mga salitang sinabi ni Amang Yahweh sa kanila. Verse 24, ngunit wala sa mga tao ang nakikinig, nor ni kumikiling ng kanilang mga pakinig sa mga sinasalita nilang salita ni Amang Yahweh. Wow! Sino po ba maniniwala kay Noe at kay Matusila? Nagugunawin ni Amang Yahweh ang baha, samantalang nakikita nila noong panahon nila na walang tubig. At sila'y malayo sa dagat. Pero sinasabi ni Amang Yahweh na sila'y magbalik loob at sila'y mayroong 120 years. Alam po ninyo, tama po yung sinabi ni Jude sa chapter 1 verse 18 na kapag tayo daw ay nakakarinig ng mga salitang galing sa kaisipan ni Amang Yahweh, at ito'y maririnig ng mga hindi nananampalataya at walang mga pangunawa, ito po ang sabi daw ni Jude. Ito ay salita ni Jude sa New Testament. Pero ito ay nangyari na nung panahon ni Noe at ni Matusila.
at nangyayari din sa panahon natin. Ito po ang sabi ni Jude. Yehuda. Ano po? Jude o Yehuda chapter 1 verse 18. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon. Now, imagine ninyo na yung panahon ni Noe is also the last days. Bakit? Gugunawin ni Amang Yahweh ang sanlibutan after 120 years. Pero nung panahon ni Noe, marami ding nanunuya. Actually, pinagtatawanan ng mga tao si Noe at si Matusila nung sila po'y nangangaral na gugunawin ni Amang Yahweh ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Hindi po ba ganito rin ang nararamdaman ng mga walang pangunawa? Kapag naririnig nila ang kwento na muling babalik ang rabay para hatulan ng sanlibutan at ang ama sa kanyang pagdating ay may daladalang apoy at hindi awa. Marami ding nanunuya. Ganito rin po nung panahon ni Noe at ni Matusila. Kaya, since ang tao ay hindi nakinig sa aral ni Matusila at ni Noe, eto ang nangyari. Yashir chapter 6 verse 11. After 120 years, eto na po yung kwento. At sa araw na yaon, si Amang Yahweh ay nagpadala ng pagyanig sa lupa. Ang araw ay dumilim at ang mga pundasyon ng sanlibutan ay nangatal. At ang buong lupa ay nayanig. Ang mga kidlat at ang mga kulog ay umalimpuyog. At ang mga tubig sa karagatan ay nabuksan na hindi pa nangyari sa sanlibutan kahit kailan. At si Amang Yahweh ay gumawa ng ayon sa kanyang kapangyarihan para takutin ang anak ng mga tao na wag nang gumawa pa ng kasamaan. Verse 12. Ngunit, ang tao ay ayaw pa ring tumigil sa paggawa ng masama. At lalo silang nagalit kay Amang Yahweh dahil sa ipinaramdam ni Amang Yahweh ng mga himala. At hindi nila binago ang kanila mga puso sa paggawa ng masama. At pagkaraan ng 7 araw, sa ika-6 na raan ng buhay ni Noe, na ang mga tubig sa baha o ang tubig ng baha ay nasa lupa at ang mga pundasyon ng katubigan sa ilalim ng lupa ay nabuksan. Ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Ang ulan ay dumatal sa lupa ng 40 araw at 40 gabi. Umulan daw po siya ng 40 days and 40 nights. Maliban po doon, nabuksan ng lahat ng mga imbakan ng tubig. Ito na yung kwento. At si Noe at ang kanyang sangbahayan at ang lahat ng mga nabubuhay na ayon sa sinabi ng Mang Yahweh na mga hayop na pumunta sa daong ay nagsara ng pintuan. At ang anak ng mga tao na naiwan sa lupa ay napagod sa kanilang mga gawa at dahil sa tubig ulan. Dahil ang tubig ay lumalim ng lumalim sa lupa. At ang mga hayop at mga mababangis na hayop ay nakapalibot sa daong. At ang anak ng mga tao ay nagsama-sama na halos 700,000 at sila'y pumunta kay Noe
At sinabi kay Noe o Noah, buksan mo ang daong para kami ay makapasok upang kami hindi mamatay. Anong sinabi ng mga tao? Nang sila po'y malulunod na? Noe, buksan mo ang daong. Bakit kami mamamatay? Ito pong sabi ni Noe, verse 19. At sinabi ni Noe sa malakas na tinig mula sa daong, hindi ba kayo'y nagrebelde kay Amang Yahweh na sinabi niyong siya'y hindi totoong Elohim? Nung nangangaral ako, sabi ni Noe, hindi ba nagrebelde kayo kay Amang Yahweh? Sinabi niyong hindi totoo si Amang Yahweh. Kaya pinadalhan kayo ni Amang Yahweh ng ganitong kasamaan upang kayo'y lipulin at kayo ay putulin ang inyong lahi sa ibabaw ng lupa. Hindi ba ito ang bagay na ito na sinalita ko sa inyo 120 taon pabalik? Sabi ni Noe, hindi ba ito yung sinabi ko sa inyo na mangyayari sa sanlibutan? Pero anong sinabi niyo? Kayo'y nanungunuya nung ako'y nangangaral. Anong sabi ng mga tao? At sinabi ng mga tao kay Noe, Noe, kami ay handa na ngayon na magbalik loob kay Amang Yahweh. Narinig po ninyo. Anong sabi daw ng mga tao? Handa na kami, Noe. Kalimutan mo na yung 120 years. Ngayon na kami handa, Noe. Nakahanda na kaming makinig sa salita ni Amang Yahweh. Buksan mo lamang ang pintuan ng daong upang kami mabuhay at huwag mamatay. Now, ito po yung sinasabi ng mga iba na last day confession. Ano po? Na kapag dumarating na daw po yung pagsubok at dumarating na yung kasamaan, saka na lang sila hihingi ng kapatawaran. At alam nila na si Amang Yahweh daw ay maawaing Ama. Pero talasasin po natin kung totoo nga po bang maawaing Ama si Amang Yahweh na ibinigay niya sa bayang kanyang sinabing gugunawin niya after 120 years kung hindi po sila magbabago. Ano pong sabi ni Noe nang sinabi ng mga tao na sila handa nang makinig sa salita ni Amang Yahweh, buksan lang niya ang daong? Ito pong sabi ni Noe, at sumagot si Noe, ngayon na nakikita ninyo na ang inyong mga kaluluwa ay nasa panganib, ngayon ninyo maaalalang magbalik loob kay Amang Yahweh? Now, yun pong katanungan ni Noe. Ngayon ba kayo magbabalik loob? Ngayon kayo ay nasa panganib? Bakit hindi kayo nagbalik loob 120 taon noon? 120 years ago, bakit hindi kayo nagbalik loob noon? Bakit hinintay nyo pa na dumating ang baha bago nyo sabihin kayo magbabalik loob? Yun pong sagot ni Noe. Ha? Ngunit ngayon, sabi niya, kayo ay dumarating sa akin at nagsasabi na kayo'y magbabalik loob dahil kayo'y nasa panganib. Ngayon, sabi ni Noe, si Amang Yahweh ay hindi makikinig sa inyo, nor diringgin ang inyong mga hiling, dahil alam niya na kayo ay isang masamang lahi. Ano pong sabi ni Noe? Hindi raw diringgin ni Amang Yahweh ang inyong mga daing. Bakit? Gaano katagal naghintay si Amang Yahweh? 120 years. Yun po ba ay hindi awa na in-extend ni Amang Yahweh sa sanlibutan bago po niya ginunaw ang sanlibutan ng baha? Yun po ay awa. Dahil naghintay si Amang Yahweh po ng 120 years.
Now, sa atin kaya ngayon sa ating panahon, gaano katagal kaya ang paghihintay ni Amang Yahweh sa atin bago natin isiping magbalik loob sa Kanya? Hihintayin ba natin na tayo'y nararatay sa ating mga banig? O tayo nasa gitna ng ating mga kabagabagan? Kumuha po tayo ng aral nung panahon ni Noe. Nagsisi po yung mga tao. Narinig po natin ang sinabi na sulat ni Yasher. Nagsisi po yung mga tao, handa na silang makinig. Pero kailan po sila naging handa? Nung sila po'y mamamatay na nasa panganib. Mayroon po bang last day confession? Ayon sa kwento ni Yasher, wala po. Dahil mismong si Noe ang nagsabi, hindi kayo didinggin ni Amang Yahweh. Dahil naghintay siya for 120 years. At hindi kayo pwedeng magbalik. Hindi niya didinggin ang inyong mga pagbabalik loob sa araw na ito. Dahil alam niya na kayo ay masasamang lahi. Alam niya na wala sa kanilang puso ang taos na pagsisisi dahil sila ay nasa panganib. Kaya talasasin po natin ano po. Kaya mayroon din pong ganitong kwento dito po sa aklat ng Lucas. Ito po ang kwento. Katulad po ng kwentong ito, na ikwinento ng rabbi nung siya po'y nangangaral din. Ito po sabi niya sa Lucas chapter 13. Ang imbitasyon po sa mga ginunaw sa baha ay inabot ng 120 years. Ano po? Sa atin kayang panahon, gaano katagal maghihintay si Amang Yahweh sa kanyang imbitasyon sa atin na tayo ay magbalik loob sa kanya at tanggapin ang aral ng kanyang pagliligtas. Dito po sa aklat ng Lucas, chapter 13, ay may kahalintulad po. Dito po ay ayon sa kwento ng puno ng igos. Lucas chapter 13, verse 7. Sa taas ko sa verse 6. At sinalita ng rabay ang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparong humahanap ng bunga niyoon at walang masumpungan. Mayroong puno ng ubas. Ano po? At tuwing siya'y mamamasyal sa puno ng igos, wala siyang nasusumpungang bunga. Kaya anong sinabi ng may-ari ng igos? Verse 7. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, o ubas, kakusana, igos is ubas. Pareho lang pala yun. Narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo. Bakit pa makasisikip sa lupa? Anong sabi ni Amang Yahweh? Anong sabi ng may-ari ng ubasan at igusan? Putulin mo na tong igos na ito. Nakakasikip sa lupa. Bakit? Walang pakinabang. Walang pakinabang, sabi niya. Ito pong sabi nung nag-aalaga, verse 8. At pagsagot ng nag-aalagay, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayin sa palibot at malagyan ng bunga, at malagyan ng pataba. Verse 9, at kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapwat kung hindi, ay puputulin mo. Now, anong sabi niya? Aalagaan ko muna siya. Lalagyan ko ng pataba. At pagkatapos ng taong ito, sabi niya, 1 year, ang palugit na ibibigay mo sa kanya, sabi niya. After 1 year at hindi pa rin siya namunga, sabi niya, putulin natin. Now, what if may panahon din yung paghihintay ng Ama sa atin bago po makita niya yung bunga ng aral na naririnig natin? What if may panahon din yung aral na palugit na ibinibigay din sa atin ng Ama para baguhin din natin ang ating buhay? Na kung hindi niya makita ang pagbabago sa ating buhay, darating po siya at putulin
ang ating existence dito sa lupa. Hindi po kaya mangyari yon? Pwede po niyang gawin. Kung hindi po niya nakikita na tayo may pakinabang sa Kanya, na siyang tumatanggap ng Kanyang pagpapalang aral at iba pang pagpapala. Kaya talasasin po natin mga kapatid, ano po? Kung ang imbitasyon na isinasalita ng ating rabay ay masasagot natin dahil kung baka sabihin natin next time na lang dahil ako'y may ginagawa, that might be too late. Parang kayo po sa oras pong ito. Mayroon po sa inyo ang nakikinig pero busy sa kanyang mga gawa. Baka hindi nyo po nauunawaan ang kwento ng rabay. Ito pala'y iniimbita kayo. At dahil kayo hindi nakikinig at hindi kayo makasagot, ang ibig sabihin ni next time na lang. What if next time is the last time? Dahil wala nang kasunod. Talasasin po natin ano po. Ito po yung kwento. Genesis chapter 18. Ang susunod po namang kwento ay ang paggunaw ng Ama sa isang lugar sa pamamagitan ng apoy. Kanina po, ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ito namang susunod na kwento ay ang paggunaw niya sa isang lugar sa pamamagitan ng apoy. Ito po yung kwento. Genesis chapter 18 verse 20. At sinabi ni Amang Yahweh, kanino niya sinabi ito? Kay Abraham. Ito ay kwento ni Amang Yahweh kay Abraham sa kanyang balak na gunawin ang dalawang syudad, ang Sodoma at Gomora. Bakit? Ito yung kwento. At sinabi ni Amang Yahweh kay Abraham, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Now, sasabihin po niyo siguro, ano bang kasalanan ng bayang Sodoma at Gomora? Now, hindi po ninyo mababasa dito sa Genesis kung ano po yung kasalanan ginagawa ng bayang Sodoma at Gomora. Kaya ako po ay nag-excerpt ng kaunting kwento, again, mula sa aklat ni Yashir, para kayo ay magkaroon ng idea kung anong kasamaan ang ginagawa ng bayang Sodoma. Yashir chapter 18 verse 11. Noong araw na mga yaon, lahat ng mga tao sa Sodoma at Gomora at sa palibot ng 5 syudad ay pawang mga masasama. At sila'y gumagawa ng karumal-dumal against kay Amang Yahweh at kanilang minumungkahi si Amang Yahweh dahil sa kanilang mga karumal-dumal. At pinapalakas nila at pinaparami ang kanilang mga kasamaan at mga panunukso sa harapan ni Amang Yahweh. At ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan noong panahon na yaon ay malaki sa harapan ni Amang Yahweh. Ganito po yung kasamaan ng Sodoma at Gomora. Minumungkahi nila sa galit si Amang Yahweh. Kung ano yung mga salita ni Amang Yahweh, they do the opposite. Lahat po ng ginagawa nila is the opposite way. Actually, dito sa Sodoma nagsimula yung tinatawag na bestiality. Alam niyo kung ano yung bestiality? Yung pag-aasawa ng tao sa hayop. Yun po yung bestiality. At dito rin sa Sodoma nagsimula yung tinatawag na homosexuality. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Dito po nagsimula sa Sodoma at Gomora. So hindi na po bago yung nakikita natin sa sanlibutan na lalaki sa lalaki, babae sa babae at bestiality, hayop sa tao. Hindi na po bago. Nangyari na po sa Sodoma yun at Gomora. At ito ang nakikita ni Amang Yahweh na kasamaan ng Sodoma at Gomora. Now,
Kaya sabi niya dito sa verse 21 ng Genesis 18:21, ako'y bababa ngayon at titignan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi, ay aking malalaman. So bumaba si Amang Yahweh. Now, alam natin ang kwento, ano po? Na nakipagtawaran si Abraham para maligtas ang Sodoma at Gomora. Ito yung kanyang imbitasyon. Kumbaga, makikita natin na ang awa ng Ama ay laging nasa tao. Bagamat siya po'y nakaisip na ng kasamaan para gawin sa tao, pero ang awa pa rin niya ay andoon sa tao. Makikita po natin ang awa ng Ama. Now, ayon sa kwento, ang tao sa dalawang syudad ay humigit kumulang 100,000. 2 syudad po yun. Pero nang makipagtawaran si Abraham kay Amang Yahweh para hindi gunawin ang Sodoma at Gomora, nagsimula si Abraham saan? 50. Sabi ni Abraham, Amang Yahweh, sabi niya, gugunawin mo ba ang 2 syudad? Dahil din kaya sa mga mabubuti, paano kung may 50 mabubuti? Sabi ni Abraham, gugunawin mo ba ang syudad? Sabi ni Amang Yahweh, hindi ko gugunawin ang 2 syudad kung merong 50. Sa inyo pong palagay, may 50 po sa 2 syudad na halos 100,000 ang tao. Imaginin po ninyong kasamaan. 50 out of 100,000. Meron po ba? Wala pong 50. Tumawad si Abraham. Pasensya na po, sabi niya. Paano kung 45? 45, sabi ni Abraham. Sabi ni Mang Yahweh, hindi ko gugunawin ang 2 syudad kung may 45. Tumawad uli si Abraham. Amang Yahweh, sabi niya, patawarin mo ako sa aking pagtawad. Sabi niya, paano kung 40 lamang? Sabi ni Mang Yahweh, hindi ko gugunawin ang 2 syudad kung may 40. May 40 ba? 40 sa 2 syudad? Wala pong 40. Tumawad uli si Abraham. Amang Yahweh, paano kung 30? Sabi ni Amang Yahweh, hindi ko gugunawin ang 2 syudad, 30. May 30 ba? Wala. Humirit uli si Abraham, Amang Yahweh, sabi niya, paano kung 20 lamang ang mga matuwid sa 2 syudad? Now, makikita po natin yung awa ni Amang Yahweh. Sabi po niya, hindi ko gugunawin ang syudad. 2 syudad kung may 20. Huling tawad ni Abraham, Amang Yahweh, sabi niya, patawarin po ninyo ako. Huling tawad ko na po ito, huwag kayong magagalit. Paano po kung 10 lamang ang matuwid? Genesis chapter 18 verse 12. 10 na lamang po, sabi ni Abraham. Ano pong sabi ni Amang Yahweh? Hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Nang bumaba si Amang Yahweh sa Sodoma at Gomora, may nahanap po ba siyang 10 out of the 2 cities? Wala po. Wala pong nabilang si Amang Yahweh na 10 na matuwid sa 2 syudad. Imaginin po ninyo ang kabuktutan at kasamaan ng tao na wala man lang makita si Amang Yahweh na 10 sa 2 syudad. Dahil sa katotohanan, 4 lamang po ang naligtas habang nasusunog ang Sodoma at Gomora. Pero nawala pa po yung isa dahil ito'y lumingon, dahil inaalala niya ang kanyang naiwanang mga mahal sa buhay at mga pag-aari. Ito po yung asawa ni Lot na naging haliging asin. Mga kapatid ko, alam po natin na tayo po ay nasa kanya-kanyang lugar. Ano po? At ayon po sa ating pangunawa,
may mga pagkakataon na hindi umaabot sa inyong lugar ang galit ng Ama dahil sa inyo na nakatira doon na nananampalataya. Yun po yung dahilan sa aking pangunawa. Kung minsan may mga dumarating na bagyo pero nalilihis ang lugar ninyo dahil naaalala ni Amang Yahweh ang kanyang mga hinirang. Ganito rin ang dahilan kung bakit nakipagtawaran si Abraham dahil naalala din niya ang kanyang pamangking sulot na nakatira sa Sodoma at Gomora. Dalawang syudad ay pwedeng i-spare ni Amang Yahweh sa kanyang galit kung meron siya makikitang 10. Kaya sa inyong mga taga-Bulacan, mahigit kayo sa 10. Kayong mga nasa Dinalungan, mahigit kayo sa 10. Kayong mga nasa Davao, nasa Manila, mahigit kayo sa 10. Pero dinggin po natin ang imbitasyon ng Ama. Dahil kung tayo po na nabibilang sa 10, hindi makita ng Ama na tayo ay matuwid, baka po gunawin ang ating lugar dahil kulang tayo sa 10. Kasama tayo sa gugunawin. Bakit? Dahil hindi natin napagtatanto ang imbitasyon ng Ama, ito pala ay sa atin. Pero ngayong naririnig natin, busy tayo sa ating mga gawa. Busy tayo maaari sa pagpapayaman sa ating mga trabaho. O kaya busy tayo sa ating mga anak dahil sa sobrang nating pagmamahal sa ating mga anak. Wala tayong panahon para sa aral ng Ama. Ngayon pa nga lang, baka busy kayo sa pagtatrabaho dahil kayo ay nagugutom at kayo'y kakain. Wala kayong panahon para mag-aral at makinig ng salita. Kaya sasabihin nyo, next time na lang, Pastor, pakikinggan ko na lang mamaya yung aral mo. What if hindi na dumating mamaya yung aral? Dahil hindi ka na binigyan ni Amang Yahweh ng pagkakataon. Your next time is your last time. Wag naman po sana ano po. Wag naman po sana. Sunod, dahil kung titignan po natin ang kwento, ano po, na ibinigay na pagpapala ng Ama, may sinasabi din siya dito sa Lucas chapter 17. Ito pa po. Lucas 17 verse 28 and 29. Ito po. Lucas 17 verse 28 and 29. Ito po ang sabi niya. Ito ay sinabi ng rabbi na may kinalaman sa Sodoma at Gomora. Ito, na maaaring ginagawa din natin. Alam po ninyo, ang aral ng rabbi ay para sa ating ikatututo, ano po? Pero kung hindi po tayo matututo, bakit pa po may aral? Ito po sabi ng rabbi, Lucas chapter 17, verse 28 and 29. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Now, ito yung Sodoma at Gomora, si Lot. Anong ginagawa ng mga tao sa Sodoma at Gomora? Sila ay nagsisikain, sila ay nagsisiinom, sila ay nagsisibili, sila ay nangagbibili, sila ay nangagtatanim, sila ay nangagtatayo ng bahay. Life is go on. Ang buhay po ay parang normal. Para po sa panahon natin. And then hindi po natin alam, dahil tayo po ay walang pangunawa sa salita ng Ama, dumarating ang dilubyo. Wala pong warning nang dumating ang dilubyo ng Ama sa mga Sodoma at Gomora. Bakit? Dahil wala silang pangunawa. Ando doon si Lot na nangangaral. Ayon sa Yashir. Pero wala pong pangunawa ang Sodoma at Gomora. Tinutuya din nila si Lot nung siya po yung nangangaral. Hindi ba ganun din sa panahon natin? Kaya yung mga walang pangunawa, darating ang galit ng Ama na parang dilubyo. Walang pasintabi. Bakit? Ang pasintabi ay ipinaparating natin sa ating mga aral. Pero dahil wala silang pangunawa, hindi nila uunawa. Wala silang alam. Kaya pag dumarating ang sakuna, ito'y parang dilubyo, parang silang nagugulat. Parang sila yung panahon ni Lot.
Parang nung panahon sa baha. Ano po? Wala silang mga pangunawa. Sila nagsisikain, sila nagsisiinom, sila nangagbibili, nangagtatanim, nangagtatayo ng bahay. Verse 29. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot at ang kanyang sangbahayan, siyempre, yung kanyang dalawang anak at yung kanyang asawa. Pero yung asawa pa rin niya ay nawala. Anong nangyari? Umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Now, may pagkakataon po ba ang Sodoma at Gomora para magbago? Wala na po. Dahil nakipagtawaran si Abraham, nangaral si Lot, 10 lamang ang hinihiling ni Amang Yahweh. Pero wala po. Kaya talasasin natin mga kapatid, ang aral na naririnig natin na kapag sinabi nating next time, wag naman po sanang it is the last time. Ano po? It might be too late. Kaya talasasin po natin. Isa pa pong kwento para mahusto po yung ating aral. Dahil sa bibig ng 2 o 3 saksi, ang aral ng Ama ay napapatutuo. Ito po. Panahon ni Jeremiah. Ito. Now, ang kwento ni Jeremiah ay ang imbitasyon ng Ama sa bayang Yehuda na sila'y magbalik loob dahil pinagbabantaan ni Amang Yahweh ang bayang Yehuda na sila'y lilipulin dahil sa kanilang pagsalangsang. Ito po ang imbitasyon ni Amang Yahweh sa bayang Jerusalem. Yirmiyahu o Jeremiah chapter 26. Ito po ang salita ni Amang Yahweh sa bibig ni Jeremiah. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah. Jeremiah, tumayo ka sa looban ng bahay ni Amang Yahweh at salitain mo sa lahat ng bayan ng Yehuda. All of them, Jeremiah, tawagin mo sila. Sabihin mo makinig sila sa sasabihin ko, sabi ni Amang Yahweh, na nagsisi pa roon upang magsisamba sa bahay ni Amang Yahweh. Ang lahat na salita na iniuutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Ito, huwag kang magbabawas, sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah. Marahil ay kanilang didinggin at hihiwalay ang bawat tao saan sa kanya-kanyang masamang lakad, upang aking mapagsisihan ang kasamaan na aking pinanukalang gawin sa kanila dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa. It is written already. Ibinigay na po ni Amang Yahweh ang husga sa bayang Yehuda nang tawagin niya si Jeremiah na mangaral sa Jerusalem. Lilipulin niya ang bayang Jerusalem sa pamamagitan ng Babylonian Empire. Pero may imbitasyon si Amang Yahweh. Jeremiah, sabi niya, mangaral ka. Sabihin mo, nagugunawin ko ang Jerusalem. Baka sakaling makinig sila. Ipangaral mo, Jeremiah, na kailangan nilang magbalik loob sa akin at hiwalayan ang kanilang mga kasamaan. Yun po ang sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah. Ano po? At iyong sasabihin sa kanila, ganito ang sabi ni Amang Yahweh, kung hindi ninyo didinggin ako na magsilakad sa aking kautusan, ito ang kanyang paanyaya, na aking inilagay sa harap ninyo. Naririnig po ninyo, ano po? Kung kayo daw ay hindi lumalakad pa sa kautusan ni Amang Yahweh na narinig ninyo, binasa ni kapatid na Alex, hindi lang sa luma, ganun din sa bago, na hindi pa ninyo ginagawa, sabi niya, makinig kayo sa salita ng aking mga lingkod na mga propeta,
na aking sinusugo sa inyo na bumabangong maaga at sinusugo ko sila. Imagine ninyo, ginigising daw ni Amang Yahweh ang kanyang mga lingkod. Totoo po. Gabi na kung matulog, maaga pang gigising, yun ang trabaho po namin. Katulad po ng mga araw natin kapag araw ng Sabath. Kung minsan natatapos ang araw natin, madaling araw na po, mag-aalauna na ng madaling araw. Gigising pa ako ng mga bandang alas 6, alas 7. Bakit? Mangangaral na naman tayo sa men's ministry. Pero ito yung obligasyon ko na binigay ng Ama sa atin. At ito ang gawain ginagawa ni Amang Yahweh para sa bayang Yehuda. Ganun din sa inyo, nakikita natin kung gaano tayo kamahal ni Amang Yahweh na nagbibigay paanyaya para tayo ay huwag mawala sa kanyang pagpapala. Kaya kapag naririnig po ninyo ang kanyang paanyaya, huwag po nyo sabihin next time na lang. Dahil next time might be too late. Ano po? Makinig kayo sa mga salita ng aking mga lingkod na sinusugo sa inyo na bumabangong maaga. Ngunit, anong sabi ni Amang Yahweh? Hindi ninyo pinakikinggan. Ouch. Now, katulad ko din po ba si Jeremiah sa inyong mga nakikinig na wala rin nakikinig sa salita ng Rabay? Dahil kayo mga busy sa inyong mga gawa? Huwag naman po sana. Ano po? Sa mga nakikinig ng YouTube, sa mga nakikinig ng Facebook, ganito rin po ba ang salitang inyong maririnig? Pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan, walang natira. Ito po ba ang gusto nyong pangaral na ibibigay ng Ama sa inyo na wala kayong natitirang pangunawa dahil wala kayo sa tinatawag na pusong mapagpakumbaba dahil ayaw nyong matuto sa aral? O maaaring ang aral na naririnig ninyo ay hindi ayon sa gusto nyong aral. Hindi ayon sa gusto nyong pangunawa. Kaya hindi kayo nakikinig ng aral dahil hindi ninyo gusto ang ipinapangaral na kwento or ayaw nyo yung nangangaral ng kwento. Alam po ninyo, hindi po ako namimili ng aral. Ano po? Ang aral pong ito ay binigay kahapon ng ating Rabay. Kahapon po niya po ibinigay, pero kanina ko lang ginawa. Ito po'y aral niya sa atin. Dahil bago po niya ibigay sa inyo, binigay po niya sa akin muna. Twice po niyang ibinibigay dahil pagkatapos niya pong aralan, aral ko naman sa inyo. Anong sabi ng ating Ama? Pero hindi kayo nakikinig. Akin ngang gagawin ang bahay na ito na gaya ng silo at gagawin ko ang bayang ito na sumpa sa lahat ng mga bansa sa lupa. Anong sabi ng Amang Yahweh? Dahil hindi kayo nakikinig, sabi niya, then, sabi ni Amang Yahweh, gagawin kong bahay ng sumpa ang bayang ito. Nangyari po ba ang sinabi ni Amang Yahweh? Totoo po, nangyari po. Dahil sa Jeremiah chapter 52, nang dumating ang bayang Babylonia, sinunog po ng Babylonian Empire ang buong Jerusalem. Kinalat ang mga tao sa Jerusalem. Ang hari po nung panahon na yun ay si Sidikaya. Alam po niyo kung anong ginawa kay Sidikaya, chapter 52? Pinatay sa harap ni Sidikaya ang lahat ng kanyang mga anak. Pinatay po si Sidikaya. At binulag ang kanyang mata. Yung dalawang mata po ni Sidikaya, binulag po ng Babylonian Empire. At dinala siyang bihag sa Babylonia at doon siya namatay. Wala pong nakatirang bato sa Jerusalem na hindi sinunog ng bayang Babylonia. Bakit? Dahil walang nakinig sa paanyaya ng Ama na magbalik loob ang bayang Jerusalem. Dahil nang naririnig nila, marami ding mga nanuya kay Jeremiah. Panahon ni Noe, maraming nanuya. Panahon ni Lot, maraming nanunuya.
panahon ni Jeremiah, marami ding nanuya. Sa panahon natin, I'm sure mayroon ding manunuya. Hindi rin sila makikinig sa aral ng rabay. May mga kapatiran pa nga tayo na hindi matutuwa sa aral na maririnig nila. Bakit? Dahil hindi ito ayon sa kanilang mga pangunawa. Kaya masasala po tayo. Hindi po ang pagsala ay hindi sa tao na hindi nananampalataya. Hindi po yun ang masasala. Kundi ang mga nananampalataya ay masasala. Kaya nga'y sinulat ng rabay, hindi lahat ng tumatawag sa aking pangalan ay maliligtas. Nasulat po yun. Hindi sinabi ng rabay na ang mga tumatawag lamang ang maliligtas. Nor hindi sinabi ng rabay na ang hindi nakakakilala ay siyang malilipol. Hindi po. Kundi sinabi niya na may mga nakakaalam sa kanyang pangalan at nagsasabing sila'y mga nananampalataya. Ang sinabi ng rabay ay hindi maliligtas. Dahil ano yung kwento ng ating pinag-aaralan sa karakteristik ng mga nananampalataya? Maaaring yung iba sa atin ay lamig o yung iba sa atin ay malahininga. Yun po yung nakakatakot. Ano po? Dahil nakita po natin ang kwento ng ating pananampalataya. Sa mga matatanda na po sa pananampalataya, hindi po natin nakita na ang mga nananampalataya nung una ay mananampalataya pa rin hanggang wakas. Marami po yung mga nangawala. Hindi po natin maitatanggi. Kaya palagi po ang aral ng rabay, lagi siyang sinasabi, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya sabi niya dito sa Mateo chapter 3, ito naman ay panawagan, imbitasyon uli nang ang rabay ay paparating na dito sa lupa. Imbitasyon din ang ipinadala ng Ama. Hindi po nagkulang ang ating Ama sa pagpapadala ng kanyang mga lingkod. Nag-iimbita po palagi ang Ama sa mga gustong makarinig ng salita at gustong maligtas ang kanyang kaluluwa. Sabi po niya dito sa Mateo chapter 3, ang imbitasyon naman ay ibinigay kanino? Kay Yohanan Bautista. Sabi niya, chapter 3 verse 1 to 3. At ng mga araw na yaon ay dumating si Yohanan Bautista na nangangaral sa ilang ng Yehuda na nagsasabi. Anong sinasabi nung aral ni Yohanan? Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isayahu na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ni Amang Yahweh. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ito po'y imbitasyon ng ating rabay bago po siya dumating na mangaral. Hindi po siya nagkulang. Pero katulad po ng panahon ni Noe, panahon ni Lot, panahon ni Yirmiyahu, marami din pong nanuya sa ating rabay. Dumating nga yung punto na mismong ang kanyang pinapangaralang kanyang mga kababayan ang siyang humingi ng kanyang buhay para siya po'y mamatay sa tulos. Wala pong pinag-iba, ano po? Wala pong pinag-iba. At ngayon naman na naririnig ninyo ang balita at aral na tayo ay magbalik loob sa Ama upang ang ating mga gawang kasalanan ay mapatawad at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag naman sanang manukso tayo sa ating mga naririnig. Huwag naman sana nating sabihin next time, katulad nung ginawa ng mga nakarinig ng mga aral. Dahil ang kanilang mga next time, that was their last time. Tayo sa ating panahon, wag naman po sana, ano po?
Dahil habang naririnig pa natin ang aral na ito, meaning binibigyan pa tayo ng rabay ng pagkakataon para ma-redeem natin ang ating mga sarili at ang ating buhay. Kaya sabi dito sa Salmo, Aklat ng Mga Awit, chapter 14, verse 2. Ito, Aklat ng Mga Awit, chapter 14, verse 2. Ito po sabi niya, tinutunghan ni Amang Yahweh ang mga anak na mga tao mula sa langit. Anong ginagawa ni Amang Yahweh daw? Tumitingin daw po si Amang Yahweh mula sa kanyang kaharian. Nakatunghay daw po siya dito sa lupa. Anong ginagawa ni Amang Yahweh? Upang tignan kung may sinumang nakakaunawa na hinahanap ang Elohim. Sino daw po sa atin ang may pangunawa na hinahanap natin si Amang Yahweh? Taas po niyo mga kamay ninyo. Dahil po sa banal na espiritu na lumulukob sa atin, binigyan po tayo ng Ama ng pangunawa. Nahanapin natin ang kanyang mga salita at kautusan para gawin natin sa ating buhay. Ganun po yung ginagawa ni Amang Yahweh sa atin. Sana kasama tayo sa makita ni Amang Yahweh na kanyang makitang may pangunawa na hinahanap natin ang kanyang mga salita. Ibinubuhay natin ang kanyang mga salita. Kaya sabi ni Propeta Isaias, chapter 55, verse 3, ito po, ang sabi ni Propeta Isaias, na kapag narinig daw natin ang aral at salita at tinig ni Amang Yahweh, ano daw ang gawin natin? Chapter 55, verse 3. Ito po. 55 verse 3. Inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Anong sabi niya? Propeta Yesayahu, dinggin daw natin ang tinig ni Amang Yahweh. Pumunta raw tayo sa imbitasyon. Sagutin daw natin yung imbitasyon ni Amang Yahweh. Tayo'y makipagkinig upang ang ating kaluluwa daw ay mabubuhay. Hindi po sa buhay na ito ang tinutungkol o sinasalita ni Propeta Yesayahu. Yun pong life everlasting ang sinasabi po niya. Hindi po dito sa mundong ito. Yung second life po ang sinasabi ni Propeta Yirmiyahu. At ako'y makikipagtipan sa inyo, sabi ni Amang Yahweh ng walang hanggan, sa makatwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Hindi ba tayo ay nabiyayaan sa pagpapalang kaligtasan kay Haring David? Dahil kay Haring David nagmula ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya tayo ay kasama sa biyayang ibinigay sa lahi ni Haring David. Kasama po tayo na nananampalataya sa anak ni David, na tinaguri ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach mula po sa kanyang lahi. Kasama po tayo kung hindi pa po ninyo alam. Kaya kapag narinig daw po natin ang tinig ng Ama, dinggin daw po natin. Alam po ninyo, once a week lang po marinig natin ang kwento ng Ama. At kung inabot man po tayo ng tanghali, okay lang po. Hindi naman po kayo magugutom kung kayo ay malilate kumain ng tanghalian in maybe 1 o'clock in the afternoon. Ano po? O kaya alauna ng hapon. Hindi po kayo magugutom. Ito yung gawin ninyong mga panghimagas. Ano po? Para lalo kayong ganahan sa pagkain maya-maya ng konti. Kaya sabi niya, kapag narinig ninyo ang tinig ni Amang Yahweh, ikiling ninyo ang inyong mga tainga. Tama po yun. And then verse 6, inyong hanapin si Amang Yahweh samantalang siya ay masusumpungan. Tama po yun. Alam po natin ang aral. Amos chapter 8 verse 11. Darating ang panahon, sabi ni Propeta Amos, na may darating na, gutom at uhaw sa lupa. Hindi gutom sa pagkain at uhaw sa tubig, kundi gutom at uhaw sa salita ng Ama. Kaya
habang naririnig pa natin, mga kapatid ko, ang aral ng rabay, habang naririnig pa natin ang salita ng Ama, hanapin natin si Amang Yahweh dahil siya'y malapit pa. Ano po? Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y masusumpungan. Mahahanap pa po natin si Amang Yahweh dahil naririnig pa po natin. Ang katakutan po natin ay kapag tumawag po tayo hindi na siya sumagot. Then, malayo na po siya. Huwag po nating hintayin. Narinig po natin ang patutuo ni kapatid na Geraldine. Alam po ninyo, hinihintay ko lang na matanggap ni kapatid na Geraldine yung kanyang buong kalakasan at kalusugan. At kukunin ko sa kanya yung kanyang mga health records para magkaroon ako ng ebidensya kung ako'y magsusulat ng kwento tungkol sa kanyang buhay at ganoon din siya kapatid na Mila. Yun po'y patutuo sa pangunawa po na ibinigay ng Ama sa kanyang pagpapala sa atin. Tayo po ay tumawag kay Amang Yahweh hanggang malapit pa. Narinig po natin ang patutuo. Alam natin na nakikinig si Amang Yahweh dahil malapit pa siya sa atin. Huwag po nating hintayin na lumayo siya sa atin. Maalala niyo ang kahilingan ni David? Nung siya po nagkasala, sabi niya, Amang Yahweh, sabi niya, huwag mong ilayo ang iyong banal na espiritu sa akin. Pong sabi ni David. O kaya, marinig natin yung sinabi ni Amang Yahweh doon sa Genesis na ako'y hindi makikipagpunyagi sa inyo magpakailanman. Darating po ang araw na masusuya din po si Amang Yahweh sa atin. Katulad ng ginawa niya sa panahon ni Noe, panahon ng Sodoma at Gomora at panahon ni Jeremiah. Huwag naman po sana ano po. Kaya sabi niya dito sa Salmo chapter 81 verse 11. Ito po ang sabi ni Amang Yahweh. Salmo chapter 81 verse 11. Sa mga nakakarinig ng imbitasyon at hindi nakikiling ang kanilang mga tenga at mga pangunawa, ito sabi ni Amang Yahweh. 81 verse 11. Ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko at hindi ako sinunod ng bayang Israel. Alam po ninyo, hindi po nagkulang ang ating Ama sa pagpapahinuhod sa bayang Israel. Ang haba po ng pasensya ni Amang Yahweh sa bayang Israel. Ganon din po sa atin. Pero hindi nakinig ang bayang Israel. Huwag naman po sana sa atin. Ano po? Na anuman po yung marinig natin, parang wala tayong naririnig. Parang yung puso natin ay talagang kumapal na at tumigas na parang bato. Huwag naman sana. Dahil lang hindi nyo gusto ang aral o ibang pangunawa nyo, huwag naman sana maging dahilan para hindi kayo maging pusong laman na wala ng pangunawa. Huwag niyong gawing pusong batong mga puso niyo, mga kapatid ko. Matakot kayo sa ibibigay na hatol ni Amang Yahweh balang araw. Kaya sabi po niya dito sa verse 12, sa gayoy aking pinasunod sa pagmamatigas ng kanilang puso upang sila'y makalakad sa kanilang sariling mga payo. Ouch. Huwag naman po sana na mapagod si Amang Yahweh sa atin at tayo ay pabayaan niya sa ating mga gawa at sa ating sariling pangunawa. Dahil kapag nangyari po yun, wala na pong papasok na advice sa inyo. Wala na kayong maririnig na payo na inyong gugustuhin. Tayo po ay makikinig na lamang sa ating sariling mga payo. Bakit? Dahil iyon ang ibinigay sa atin ng Amang Yahweh na pagsunod. Dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Sa katigasan ng ating mga puso. Pag dumating po yung puntong ganon, tayo na po ay kawawa. Bakit? Ginagawa na po nating kwento ng ating buhay, ang sarili nating pangunawa, at anumang aral na ating mga marinig ay hindi na po mababago. Kumbaga hindi na niya tayo kayang baguhin. Wala nang pwedeng magpabago sa atin. Yung sinasabi nating delusion
na pangunawa ay ibinigay na ng Ama sa atin para hindi na tayo magbago. Mangyayari po ba yun? Yes. Sinabi niya dito. Sinabi niya sa verse 12, sa gayo'y aking pinasunod ang aking bayan sa pagmamatigas ng kanilang puso. Bakit? Upang sila'y makalakad sa kanilang sariling mga payo. Ang Israel po ang namili. Parang tayo din po sa ating buhay. Kung pinili natin na hindi natin kailangan si Amang Yahweh, so be it, sabi ni Amang Yahweh. Ganito tayo kamahal ni Amang Yahweh na hahayaan po niya tayo. Sinabi po natin sa kanya na hindi natin siya kailangan, sabi na, okay son, okay anak ko, iiwanan kita dahil hindi mo na ako kailangan. Maaaring ganun po ang sabihin ni Amang Yahweh. Huwag naman po sana. Ano po? Ganito rin ang sinabi ni Amang Yahweh. Sinabi na ba ito minsan ni Amang Yahweh? Yes. Ito po, ito po ang matakot tayo. Nang sinabi ni Amang Yahweh ito sa bayang Jerusalem kay Jeremiah. Jeremiah chapter 11 verse 11. Ito po ang sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah. Jeremiah 11:11. Ito po. Jeremiah 11. Ito po ang sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah. Verse 11. Jeremiah chapter 11 verse 11. Kaya't ganito ang sabi ni Amang Yahweh. Narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa kanila. Sino yung sa kanila? Ang bayang Israel. Na hindi nila matatakasan. At sila'y magsisidaing sa akin. Anong gagawin daw ng bayang Israel? Tatawag daw sila kay Amang Yahweh. Pero anong gagawin ni Amang Yahweh? Ngunit, hindi ko sila didinggin. Now, imaginin po ninyo. Dahil umabot na po sa sukdulan ang katigasan po ng ating ulo at nag-hands off na po si Amang Yahweh sa atin. Ito po pong sabi niya sa verse 14. Sinabi niya kay Jeremiah. Jeremiah! Sabi niya, huwag mong idalangin ng bayang ito. Imaginin po ninyo na sabihin niya sa kanyang mga lingkod na huwag kayong idalangin. Imaginin ninyo dahil sa ating mga gawa na huwag na tayong idalangin ng ating mga mahal sa buhay na nakakilala kay Amang Yahweh. Yung ating mga pastor, yung ating mga deacon, yung ating mga elders sa pananampalataya. Imagine niyo na marinig nila sa kanilang balintataw na hindi na tayo ipapanalangin. Huwag mo silang ipadalangin. Huwag mong idalangin ang bayang ito, Jeremiah. O palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalangin man. Nagsasayang ka lang ng tinig, Jeremiah, sabi niya Mang Yahweh. Bakit? Sapagkat hindi ko didinggin sila sa panahon na sila'y magsisidaing sa akin dahil sa kanilang kabagabagan. Kailan daw daraing ang bayang Israel na sinabi ni Amang Yahweh na hindi niya didinggin? Hindi sa oras ng kanilang kasayahan. Dahil hindi nila maaalala si Amang Yahweh. Kailan nila maaalala si Amang Yahweh? Sa oras ng kanilang kabagabagan. Alam po ninyo, dumaing ang bayang Israel habang sila po ay sinasakop ng Babylonian Empire. But it's too late. Naitakda na po. Naitakda na po. Nang magsimulang lusubin ng Babylonian Empire ang Jerusalem, tumawag po ang bayang Jerusalem ay ang bayang Yehuda. Tinawag nila si Yirmiyahu, idilangin mo kami, sabi ni Yirmiyahu. Pero sabi nila, it's too late. It is done. Wala na akong magagawa. Tapos na yung kwento. Naihatol na ang paglipol ng bayang Babylonia sa bayang Jerusalem. Wala na pong mababago. Kapag natapos na po yung kwento na itinakda na ni Amang Yahweh, yung palugit at hindi po tayo sumagot sa kanyang imbitasyon na baguhin ang ating buhay,
Kapag nangyari na po, tapos na po yung kwento. Hindi na po natin pwedeng baguhin yung ating buhay kapag natapos na po yung kwento na naisulat na. Yung sinasabi nating last day confession, hindi po ako nananampalataya doon dahil wala pong nasusulat na mangyayaring last day confession dahil kapag naitakda na po, it is done. Kaya po yung palugit na ibinibigay ng Ama sa atin habang mayroon pa, dinggin po natin ang palugit. Ano po? Kaya sabi ng ating rabbi, ito po ang sabi ng rabbi nung siya po'y nangangaral. John chapter 12 verse 36. Ito po ang rabbi mismo ang nagsalita. Ito po. John chapter 12 verse 36. Ito po sabi ng ating rabbi. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Now, alin ang ilaw? Ang salita ng Ama. Kaya habang naririnig nyo pa ang salita ng Ama, sabi niya, manampalataya kayo sa aral ng Ama para tayo ay maging anak ng Ama. Tandaan po natin, wala po sa atin ang sinabihan ng ating rabbi na tayo ay we are in our own pastor. Wala po. Wala po kung masusulat na bababasa na tayo po ay sariling pastor ng sarili nating pangunawa. Wala po. Actually, nasusulat na tayo, dahil sa ating mga sariling pangunawa, mayroong daan na matuwid sa mata ng tao sa ating pangunawa. Pero ang hindi alam ng taong ito ay patungo sa kamatayan. Kaya tayo po sana ay matuto po. Tandaan po ninyo. Nagpapadala ang lingkod o ipinapadala ng Ama ang kanyang mga lingkod para po sa kanyang mga hinirang. Kaya maswerte po tayo, hindi maswerte, mapalad po tayo kung tayo po nakakarinig pa ng aral. Kaya sabi niya dito sa Isaias chapter 46 verse 13, ito pa po ang sabi ni Propeta Isaias bago po dumating yung sanang hatol. Ito, Isaiah chapter 46 verse 13. 46:13, sabi po ng ating Amang Yahweh, 46 verse 13, aking inilalapit ang aking katwiran. Totoo po. Nagpapadala po ang Ama ng mga aral sa atin. Ulitin ko po sa inyo. Ito pong aral natin ay mga verses lamang po sa Biblia. Ang ibinibigay lang po niya ay isang salita o kaya isang sentence. Katulad po ng ibinigay niyang aral ngayon. Sinabi lang niyang next time might be too late. That's it. Yun lang pong binigay niyang aral. Kaya tinanong ko sa rabbi, paano ko ito i-deliver? Ang lagi kong tinatanong pag nagpadala ang rabbi ng pamagat, Rabbi Yeshua, paano ko siya i-deliver? Paano ko ipapaliwanag ito sa iyong mga hinirang? Yun pong lagi kong tanong kapag nagbigay po siya ng aral. Pag nagbigay po siya ng pamagat. Dahil hindi ko po ito mapagtagni-tagni kung wala po ang rabbi na nag-guide. Kaya siya po yung may bigay ng aral. Kaya sabi ni Propeta Yesayahu, aking inilalapit ang aking katwiran. Tatama po. Ang katwiran ng Ama ay ang kanyang salita, ang kanyang kautusan. Hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat totoo. Alam natin na ang sinumang tumatawag at nananampalataya sa pangalan ni Amang Yahweh maliligtas. So kapag naririnig po natin ang kanyang imbitasyon, wag na po nating sabihin next time. Because next time might be too late. Kaya kayo po na hindi po nananampalataya, kayong mga nasa YouTube, kayong mga nasa Facebook, kung maririnig po ninyo ang aral ng ating Rabbi Yeshua na tumatawag po siya, hali kayo, sabi ng ating Rabbi. Tayo magkatwiranan. Makinig kayo sa salita ng aking Ama. Yun pong sinasabi ng ating Rabbi. Ano po? Kaya sabi niya, ang pagliligtas ay hindi magluluwat. Aking ilalagay ang kaligtasan sa Siyon na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Now, hindi lang sa Israel ang kaluwalhatian, kundi ngayon ay naririnig ninyo saan man kayo naruroon sa ibabaw ng lupa. Wala kayong excuse.
para hindi makarinig ng salita. Kung kayo ay masyadong busy, may pagkakataon kayo sa mga panahon na weekdays, i-play lang ninyong aral ng rabay para wala kayong excuse. But I pray na tuwing Sabat ay meron kayong panahon. Dahil kung kayo ay hindi matututo sa aral ng rabay at kayo'y maging katulad ng mga walang pangunawa, eto ang sabi ni Haring Solomon. Ito, si Haring Solomon ang magsasalita nito. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Ito po ang sabi ni Haring Solomon. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Ito. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Yan po. Ganito po ang pangunawa nung panahon ni Noe. Ang akala nila, sa kanilang mga gawa, hindi totoo si Amang Yahweh, wala namang hahatol. Inabot sila ng 120 years. Wala silang nakitang hatol. Panahon ni Lot. Inabot sila ng maraming taon na nangaral si Lot. Wala silang nakitang hatol. Panahon ni Jeremiah. Taon na nangaral si Jeremiah, hindi dumating ang Babylonian Empire. Wala silang nakitang paglusob. Sa ating panahon, hihintayin din kaya natin ang ginawa ng panahon ni Noe, panahon ni Lot, at panahon ni Jeremiah? At tayo din ay magiging walang pangunawa dahil alam natin na hindi rin darating sa atin ang hatol? Kaya itong sabi ni Haring Solomon, dahil ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Anong ginagawa ng tao na walang pangunawa? Now, sinasabi ko, ang ginagawa ng taong walang pangunawa. Kung may pangunawa ka, kapatid ko, salamat sa rabay. At maririnig mo ang kanyang salita. Dahil sabi niya rito, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagat saan? Sa paggawa ng kasamaan. Yun po yung kanilang nasa puso. Panahon ni Noe, panahon ni Lot, panahon ni Jeremiah. Panahon ng rabay nung siya nangangaral din. Pero wag niyo pong sabihin na ang tolerance, na ang patience ni Amang Yahweh ay ang kanyang pagtutolerate ng kasamaan. Hindi po. Huwag niyo pong isipin. Dahil darating po ang hatol ng Ama. Dahil sabi po niya dito sa pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Huling talata na po ito ng rabay. Pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Ito po ang sabi ng ating Apostol Pedro. Chapter 3, verse 9. Kung sa inaakala po natin ay hindi darating ang hatol sa paggawa ng kasamaan, mag-ingat po tayo. Ano po? Ito po sabi ng Apostol Pedro. Verse 9. Hindi mapagpaliban si Amang Yahweh tungkol sa kanyang pangako. Yung hatol ng Ama, ibibigay po niya. At yung pagpapala ng Ama ay ibibigay din niya na buhay na walang hanggan. Pagdating po ni Amang Yahweh, may dalawa po siyang dala. Hatol sa pagbibigay niya ng buhay na walang hanggan sa mga napiling mabibigyan at hatol sa mga itatapon niya sa dagat-dagatang apoy. Kaya sinasabi dito ni Pedro, wag niyong sabihin na mapagpaliban si Amang Yahweh. Na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Wag niyo daw kamaling pangunawa na ang patience ni Amang Yahweh ay pagpapaliban niya. Ano po? Kundi, ano yung dahilan? Mapagpahinuhod sa inyo, meaning naghihintay siya ng matagal. With patience. Mapagpahinuhod sa inyo, bakit? Na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. None of us ay dadalhin po sa dagat-dagatang apoy. Hindi po gusto ni Amang Yahweh. Kaya naghihintay po siya sa atin. Patiently. Kundi ang lahat
ay magsipagsisi. You see? Ganito po tayo kamahal ni Amang Yahweh. Ano po? Hindi po natin kung gaano katagal siyang naghihintay sa atin. Panahon ni Noe, 120 years. Panahon ni Lot, taon din. Panahon ni Jeremiah, taon. Panahon ng Rabbi, 3.5 years. Panahon natin, hindi natin alam kung hanggang kailan ang pagtitiis na binibigay ni Amang Yahweh sa bawat isa. Pero wag po nating hintayin yung kasukdulan ano po. Kung naririnig na po natin ngayon, now is the time. Because next time, might be too late. Ano po? Ito po ang aral ng Rabbi mga kapatid ko at sana po tayo po ay may natutunan. Na kung maririnig po natin ang aral ng Rabbi at pag-iimbita sa araw pong ito, tayo po ay sumagot. At sana po yung sagot natin ay para po sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan at para po sa ikakatahimik ng ating mga puso at kaluluwa na magampanan po natin ang tamang sagot na sabihin natin sa Rabbi na ako ay narito Rabbi, taos pusong tinatanggap ang iyong imbitasyon na ako'y magbabalik loob sa iyong napakadakilang pangalan at sa pangalan ng aking Ama at iyong Ama na si Amang Yahweh na siyang aking magiging Ama at Elohim. At gagawin ko ang kanyang mga kautusan. Gagawin ko ang iyong mga utos. Ito po sana ang ating masabi mga kapatid ko. Ano po? Para po tayo ay naging kalugod-lugod sa oras na ibinigay ng Ama sa atin sa pakikinig ng kanyang salita. At sa inyo po mga nakikinig po sa YouTube at mga Messenger at mga Facebook, purihin po ang ating Ama at ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach na kayo po sana ay makatugon sa paanyaya ng Rabbi na tayo ay maging isang tunay at tapat na lingkod. At huwag sana nating masabing next time dahil next time might be too late or might be the last time. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid ko. Purihin po ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach at atin pong kilalanin at purihin ang ating Amang Yahweh na siyang ating nag-iisang Elohim at nag-iisa nating manunubos. Hallelujah. Salamat po and shalom. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Ito po ang aral ng ating Rabbi Yeshua. Ano po? Tayo po'y